Live interview. Good evening, Sir Teryong Lapo. Good evening po. Welcome to the show. Ganda, maraming salamat po sa... Sir, siguro naman, familiar kayo dito sa show natin, no? Apo. Ang mga netizens natin, so magbabato sila ng mga tanong sa inyo. Sasagutin niyo lang naman, sir. Apo. Okay? So, ito. Galing sa isang fan natin, no? Taga-subaybay natin. Tanong niya dito, Mr. Teryong Labo, paano mo nalulutas ang salungat na pangyayari sa buhay mo? Wala. Hindi ko sinasalungat mga pangyayari sa buhay ko. Ang laban ng buhay, kusa na lang yan dumarating. At hinaharap ko yun. Yan mo nga ako ng halimbawa. Okay. Halimbawa, tulad ng yung misis ko. Pag inuutusan niya akong pinaghugas niya ako ng pinagkainan namin, bigla na lang itong sisigaw. Sasabihin niya, may trabaho ka, may trabaho ako. Dapat pantay-pantay tayo ng responsibilidad dito sa bahay. Alam mo ba kung anong ginawa ko? Ano? Nag-hire ako ng katulong, ng kasambahay. Nice! Okay nga yun. Oo nga, no? Para wala nang gulo, no? Ayos. Meron pa isa. Ano yun? Sa tuwing nagre-reklamo siya sa akin, si Mrs., lagi niyang sinasabi sa akin na ikaw, pag uwi mo ng bahay, sasalpak ka lang dyan sa sofa, manonood ka ng TV, puro boxing na lang pinanonood mo. Kailan ka ba magkakaroon ng oras para sa akin? Ano ginawa mo? Simple lang. Bumili ako ng isa pang TV para meron na siyang mapapanooran ng paborito niyang Korean novela at teleserye. Masusunod na ngayon ng mga gusto niyang panoorin. Hala ko yung binoxing mo rin yung misis. Hindi naman, bossing. Tama ka nga doon, no? Napakalupit ng ideya mo na yun, Mr. Teryong Labo. Ano? Hindi ko naisip yun, ha? Salamat po. Paano naman? Ito, isa pang tanong, galing din sa pan natin, no? Mr. Teryong Labo, paano naman kung galing ka sa trabaho at inumaga ka ng uwi? Halimbawa, inabot ka ng alas 6 o alas 5 ng madaling araw at galit na galit ang asawa mo sa'yo pagkakita niya sa'yo. Ano ang gagawin mo? Naiintindihan ko yung bossing. Siguro parehas tayo ng pinagdadaanan ng problema sa buhay. Hindi, sa ano lang to, sa pan natin, hindi ako. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko nga alam yung sinasabi mo. Okay. Mga ganyang pangyayari bossing, naiintindihan ko yan kasi madalas ko nararanasan yan. Kung di nyo na itatanong, yung mga ganyang pangyayari, nare-resolvehan ko agad. Wow! So, paanong paraan? Halimbawa, pag uwi ko ng bahay, kukumbinsihin ko siyang umupo muna kami sa sopa. Tapos magpapatugtog ako ng mga romantikong mga musika. Tapos, mamasahin ko siya mula ulo, batok, balikat, likod. Tapos, bigla na lang akong lalabas uli ng bahay para mag-almusal uli kami ng jowa ko. What? Ano? Ano sinabi mo? Pakiulit niya. Tumpak. Tama po ang narinig niyo, bossing. Kaya ngayon, mag-isa na lang akong naninirahan sa aming tahanan. Pero, kasama ko nga pala si Doggy, yung pusa namin sa bahay. Ano? Doggy? Pero pusa? Tama po kayo. Pero, wala na pong sasalungat na pangyayari pa akong ma-encounter sa aking buhay. And there's more. Ano yun? Bago ang pangyayaring yung ganyan, bossing, naalala ko, sinabihan ba naman ako dati ng misis ko na isip bata daw ako? Anong ginawa niyo, Mr. Teryo? Wala. Hindi na ako bibo, hindi na ako nagsalita. Bigla na lang ako lumabas ng bahay. Napaka-matured ng move mo na yun, no? Sa part na yun, talaga namang saludo kami sa'yo.
Eh, saan ka naman pumunta nung lumabas ka? Eh, pumunta po ako sa bahay ng mga magulang ko. Sinumbong ko po siya sa mami ko. Nyi.